Kasunod ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, makapanayan po natin ang isa sa mga House Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang umaga po. Hi, magandang umaga at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Ano na po susunod na hakbang para sa House Prosecution Panel? Sa ngayon, inaantay po natin na tayo ay maimbitahan ng Senado sa pagharap dito po sa impeachment court. Oho. May mga bago bang ebidensya na ilalabas ang inyo pong mga kasama sa prosecution panel? Sa ngayon po, kami ay nasa proseso ng pagbe-vetting ng mga ebidensya, ng mga testigo, at pati mga abogado na tutulong sa amin. So, hindi pa po lahat final. Okay. Yung controversial na tax records ni VP Sara Duterte at ang asawa niyang si Atty. Mans Carpio na hindi nabuksan sa House Committee on Justice, ito ba'y mabubuksan na pagdating sa Senado? Well, kinukonsider pa po natin, siyempre aware naman tayo sa mga legal repercussion nito. So, titingnan natin kung paano ang magiging daan para ito'y mabuksan. Ayon po kay Representative Terry Ridon, hinati-hati sa bawat House Prosecutor yung mga grounds for impeachment laban kay VP Sara. Ano po yung napunta sa inyo? Tatlo po yung napunta sa atin. Isa na po dito yung confidential fund, yung bribery, at saka yung issue, yung articles po sa unexplained wealth. Meron kayong mga katuwang na private prosecutor. Pwede na ba natin pangalanan sino-sino kinuha ninyo? Hindi pa po at this point in time dahil hindi pa po final dahil lahat po sila binebet pa po natin. Siyempre ayaw naman po natin na mapasukan tayo ng mga private prosecutor para mag-leak yung mga information. So yung confidentiality tsaka yung kanilang background ay inaalam pa po natin lahat. Ano ang kaibahan ng kanilang trabaho sa inyo bilang House Prosecutor? Well, unang-una yung mga kinuha, aaminin ko po sa inyo, Igan, na siyempre medyo matagal-tagal na rin kami na hindi nakakapag-trial practice. So, malaki po yung kanilang magiging contribution. Kaya nga yung mga pinipili po namin ay talaga yung mga batak din na makakatulong sa amin. At saka yung iba naman, may mga kanya-kanyang field of expertise. So, lahat po yan in due time ay malalaman po ninyo. Okay. Inutos na ng Senado na magkomento ang kampo ng bise. Pagkatapos niyan, kayo naman ang ikakay tutugon dito. May nakikita ba kayong pagbabago sa naging sagot niya sa Kamara nung araw? Well, wala naman po siya naging sagot sa Kamara. Kaya antayin po natin kung this time, kung ano po yung kanilang magiging tugon. Bagamat kami po ay binigyan ng 5 days to reply, ito po ay nakadepende kung ano po yung kanilang magiging tugon. Yung nangyaring gulo sa Senado at ito nga, yung pagbabago rin ng mga liderato, wala ba kayo nakikitang epekto nito sa paggulong ng impeachment trial, Congressman? Well, basta't kami naman sa panig namin, ang inaasahan lamang namin at ang hinihiling lamang namin ay maging impartial ang mga uupong senator judges at bigyan lang kami ng pagkakataon na maipresenta ang aming mga ebidensya. Maraming salamat, House Prosecutor Representative Joel Chua. Ingat po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.